Sigurado naman po ay lahat tayo ay umiibig na. Sigurado po ba na kaming lahat ay umiibig na? Umiibig na sa aming Panginoon Diyos. Amen. Good morning, good day, Church Day, Lord Day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, magugunaw ang sanlibutan. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po'y manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalab niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat. Sa muli na naman pong pagdilat ng amin mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami. Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang sa inyo, papasukin mo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po ilubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, magugunaw ang mundo. Ano ito? Sa Biblia. Akin na pong babasahin ng talata ay nasa unang 1 chapter 2 verse 15 to 17. Verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. 17. Mapaparam ang sanlibutan ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa dinalaman po ng talata, dito daw po sa mundo, sa sanlibutan, lahat ang nakikita natin na nakakatukso ng pagmumula ng ating pagkakasala, lalo-lalo na po pagdating sa pita ng laman. Brother and sister, lahat daw po ito ay mawawala o mapaparam o magugunaw. Brother and sister, kaya kung isang nilikha ng Diyos Ama nasa langit ay nakakalimot na magkinig ng salita ng Diyos, nakakalimot magpasalamat sa Diyos kung ano yung mga nakakantam niya sa buhay, nakakalimot magpunta ng church, ang kanyang pinupuntahan ay yung mga nakakaaliw, mga nakakapukaw sa mata dito sa sanlibutan. Brother and sister, ang kalugod-lugod po sa ating Diyos amang nasa langit ay bigyan po natin siya ng oras o panahon o pagsunod sa kanyang mga kautusan, pagsunod sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang kanyang pangako
magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mabubuhay magpakailanman. Brother and sister, napakaganda ng pangako ng ating Diyos amang nasa langit. Huwag daw po natin ibigin kung ano mang mga nakakatuksong bagay o nakakapukaw sa mata dito sa sanlibutan na pagmumulan ng pagkakasala, brother and sister. Sapagkat ang pangako ng ating Diyos amang nasa langit, lahat ng umiibig, sumusunod sa kautusan ng ating Diyos amang nasa langit, sumusunod sa aral ng ating Panginoong Hesukristo, mabubuhay magpakailanman. Ayan po ang pangako ng may likha, ng ating pong Ama, ng ating pong Diyos amang nasa langit, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana yung tayo manawa makinig every Sunday na aking po ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun pa magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Magtatapos na po yung ating topic, tayo po yung manalangin muli. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Maraming po salamat. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual. Maraming pong salamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Salamat sa walang sawang pakikinig. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.